Sa mga aksidente sa mga construction sites, ang pagguho at pagbagsak ay maaaring maging sanhi ng malalaking pinsala sa napakaikling panahon. Sa proseso ng pagguho ng iba't ibang istruktura tulad ng pagguho ng lupa, pag-collapse ng retaining walls, at pagkasira ng scaffolding o formworks, maaaring maipit ang mga manggagawa sa lupa o mga materyales at kung maantala ang kanilang pagligtas, ay maaari pa itong magdulot ng panganib sa buhay. Dahil sa mga katangiang ito, ang mga collapse at pagkabaon sa aksidente ay may mataas na fatality rate at malubhang mga after effect, kaya't ito ay ikinategorya bilang isang lugar na dapat maingat na pamahalaan sa site. Ang nilalaman ng pag-aaral ng lecture na ito ay ang pag-iwas sa mga aksidente ng pagguho at pagkabaon sa construction site. Tatalakayin natin ang mga praktikal na paglapit sa kung paano nagsisimula ang aksidente, kung anong mga estruktural at operasyonal na panganib ang paulit-ulit at paano ito kontrolin sa site. Ang mga layunin ng pag-aaral ng lektoy na ito ay ang mga sumusunod. Una, malinaw na maunawaan ang mga sanhi at pangunahing uri ng pagguho at pagguho ng lupa. Pangalawa, ang layunin ay makarating sa antas kung saan maipapaliwanag mo ang mga kinakailangang pamamaraan sa pamamahala ng kaligtasan at mga plano para sa pagtugon sa emerhensya upang maiwasan ang aksidente. Sa pamamagitan ng lecture na ito, mauunawaan ang mga pagbagsak na aksidente hindi lamang bilang pinsala sa estruktura kundi bilang komplikadong sakuna na dulot ng magkakaugnay na mga diskarte sa gawain ng mga estrukturang geolohikal. Ang mga pagbagsak at pagguho sa mga construction site ay mga komplikadong sakuna na dulot ng maraming panganib na sabay-sabay na nangyayari. Una, kung titingnan natin ang pagbagsak, ito ay tumutukoy sa mga estruktura tulad ng mga gusali, retaining wall, scaffolding at lupa na hindi kayang tiisin ang sariling bigat o dahil sa panlabas na puwersa, ito ay nawawalan ng anyo at bumabagsak. Kapag sinabi nating panlabas na puwersa, hindi lang ito tumutukoy sa mga natural na dahilan katulad ng malakas na ulan o lindol, kundi pati na rin sa pag-vibrate ng sasakyan, bigat ng mga heavy equipment tulad ng excavator o crane, at maging ang paghuhukay sa katabing site ng konstruksyon. Ang mahinang istruktura o hindi tamang pagkakabit ng mga koneksyon at suporta sa proseso ng konstruksyon ay maaaring maging sanhi ng madaling pagguho ng porma, kaya ang mahinang paggawa ay isa ring pangunahing dahilan. Ang ganitong pagbagsak ay hindi lamang nagaganap sa panahon ng pagtatayo, kundi maaari ring mangyari pagkatapos ng proyekto dahil sa pagbabago ng lupa o karagdagang bigat. Ang pagkalibing ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang mga manggagawa o kagamitan ay natatabunan ng lupa o mga istruktura dahil sa pagguho. Isang karaniwang halimbawa ay ang mga manggagawa na hinihigop ng lupa sa ilalim ng guho o ang pagbagsak ng scaffolding na nagiging sanhi ng pagkakaipit ng mga manggagawa sa mga istruktura sa ibabang palapag. Partikular na kapag gumagawa ng excavation o tunnel o konstruksyon ng underground na istruktura, kahit kaunting kahinaan ng retaining structure ay maaaring magdulot ng pagguho ng lupa na mabilis na humahantong sa aksidente. Ang dahilan ng mga ganitong aksidente ay kadalasang maliwanag kapag ang lupa ay mahina o may nakaimbak na tubig sa ilalim na hindi nakakapagbigay ng sapat na suporta, ang pagpapatuloy ng paghuhukay ay nagiging mas mapanganib. Kapag ang pamamahala ng pagusan ay hindi maayos, maaaring pumasok ang tubig sa ilalim ng lupa o tumaas ang kahalumigmigan sa lupa dahil sa biglaang ulan na nagiging sanhi ng pagbigat ng lupa at pagkawala ng suporta. Ang mga pangunahing dahilan ay ang hindi sapat na pagdisenyo o hindi tamang pag-install ng mga retaining wall, suporta o scaffolding. Ang pagpapalawak ng paghuhukay na mas malawak kaysa sa plano o ang sobrang paghuhukay sa mas mababang bahagi ay maaaring maging sanhi ng kawalang tatag ng lupa at madaling magdulot ng pagbagsak. Kung ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa panganib, TBM, o mga pagsusuri sa site ay hindi isinasama, mas tumataas ang posibilidad ng aksidente. Ang lugar ng konstruksyon ay isang kapaligiran na mabilis magbago at mahirap hulaan. Lalo na sa mga makitid na espasyo o malalalim na hukay, kailangang masusing subaybayan ang pagbabago ng lupa at kapag sabay na gumagalaw ang bigat ng kalapit na istruktura o daloy ng tubig sa ilalim ng lupa, malaki ang panganib ng kawalan ng katatagan. Maraming mga kaso kung saan ang tao at kagamitan ay sabay na ginagamit, kaya mataas ang panganib na ang unang pagguho ay magdulot ng pangalawang aksidente. Sa katunayan, ayon sa mga istatistika ng Ministry of Labor, halos 20% ng mga namamatay sa industriya ng konstruksyon ay dahil sa pagguho at pagkalibing. Maraming kaso ang nasasaklaw ng batas sa pagparusa sa malubhang sakuna at kapag naganap ang aksidente, mataas ang bilang ng mga namamatay at ang tindi ng pinsala, kaya't ito ay isa sa mga uri ng sakuna na dapat tutukan sa lugar ng trabaho. Karamihan sa mga insidente ng pagbagsak at pagkakabaon ay nagaganap sa mga sandaling hindi kayang tiisin ng lupa o ng mga support structures ang bigat. Kung ang lupa ay mahina o ang tubig sa ilalim ng lupa ay pumasok, ang lupa ay hindi kayang panatilihin ang anyo nito at maaaring mabilis na bumagsak. Kung ang retaining wall o suporta ay hindi na-install ayon sa mga pamantayan sa disenyo o hindi na-check pagkatapos ng pag-install, ang lugar ng paghuhukay ay madaling bumagsak. Kapag dumadami ang moisture ng lupa, tulad ng sa mga panahon ng matinding ulan o pagtunaw ng yelo, ang lupa ay mabilis na humihina na nagre-resulta sa pagtaas ng panganib ng aksidente.
aksidente. Sa mga lugar na walang wastong pagtatasa ng panganib o pangunahing pamamahala sa kaligtasan tulad ng TBM, mahirap tumugon ng maayos kahit sa maliliit na senyales na nagiging sanhi ng pagguho. Ang bigat mula sa mga kalapit na estruktura, paulit-ulit na bigat mula sa mabibigat na makinarya tulad ng mga excavator o crane, at panlabas na puwersa tulad ng lindol o pagyanig ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng lupa na lampas sa limitasyon na nagiging sanhi ng pagbagsak ng estruktura. Kapag nangyari ang ganitong uri ng pagguho o pagkatabunan, ito ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa katawan ng mga manggagawa. Kapag ang buong katawan ay naiipit sa lupa, halos 1.5 toneladang presyon ang agad na pumipiga sa dibdib at tiyan na nagiging sanhi ng pagkapit ng mga organo at sunod-sunod na pagkabali ng mga tadyang kaya't hindi makapag-expand ang baga at nagiging mahirap agad ang paghinga. Madalas ding nangyayari na ang mga panloob na organo ay natutulak o nadudurog sa isang tabi na nagiging sanhi ng pagkawala ng malay at pagbulagta sa mismong lugar. Karaniwan ang pagkakaroon ng mga fracture kung saan ang braso o binti ay nababali sa abnormal na anggulo dahil sa pagtama ng mga debris ng lupa at konkreto at ang mga buto ay nagkakabali-bali. Sa ganitong pagkakataon, sabay-sabay na napuputol ang mga kalamnan, ugat at nerbiyos na nagdudulot ng agarang pagdurugo kaya't nagiging mapanganib ang kalagayan kung mabagal ang pagbigay ng emerhensyang tugon. Ang pagkakaroon ng presyon sa dibdib na nagiging sanhi ng hindi paggalaw ng mga baga ay isa ring pangkaraniwang uri ng pinsala. Sa loob ng ilang segundo, makararanas ng kakapusan sa paghinga at pananakit ng dibdib at kung huminto ang paghinga, titigil din ang puso sa pagtibok kahit na ang ibabang bahagi lamang ng katawan ng natabunan, maaari pa ring magdulot ito ng malubhang problema. Kapag matagal ang presyon, napuputol ang daloy ng dugo at mabilis na naipon ang mga lason sa tisyu. Kapag natanggal ang presyon, matapos ang pagsagip, biglaang pumapasok ang mga lason sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng biglaang pagkabigo ng puso. Kahit mukhang may malay pa, maaaring may matinding pinsala na sa mga organo, kaya't napakadelikado na ito. Kung sabay na tumama ang mga bumagsak na bagay at pagdiin ng lupa, nagiging delikado rin sa ulo at leeg. Maaring magresulta ito sa bali ng bungo o pagdurugo ng utak at kapag nasira ang cervical spine, maaapektuhan ang nervous system at mahihirapan sa paghinga. Sa loob ng nakabaon na espasyo, mabilis ang physiological changes. Kapag kukulangin ang oxygen, maaring magkaroon ng sakit ng ulo, pagkalito at mga seizure. At habang hinihinga ang alikabok, maaring mabarahan ang daanan ng hangin at magdulot ng karagdagang pagkasakal. Ang temperatura ng katawan ay bumababa rin ng mabilis na maaring humantong sa hypothermic shock. Kapag mas matagal ang pagkaantala ng pagligtas, mas bumababa ang tsansa ng kaligtasan. Kung mailigtas sa loob ng 5 minuto, pagkatapos ng pagkakatabon, mataas ang tsansa ng kaligtasan. Pero pagkatapos ng 15 minuto, nagsisimula ang seryosong kakulangan ng oxygen at sa 30 minuto, biglang tumataas ang tsansa ng pagkamatay. Dahil bihira ang mga pagkakataon na may nakakaligtas na tumatagal ng higit sa 1 oras, ang bilis ng tugon sa mga aksidente ng pagguho ay siyang pinakamahalaga. Ngayon, susuriin natin ang mga aktwal na kaso ng pagguho sa mga lugar ng konstruksyon. Mahalaga na maunawaan natin ang mga sitwasyon na madalas na nangyayari sa mga lugar na ito upang maisagawa ng tama ang mga hakbang para sa pag-iwas. Una sa lahat, ang unang halimbawa ay isang aksidente ng pagguho ng lupa habang nagaganap ang paghuhukay sa isang lungsod. Habang nagkakaroon ng paghuhukay na may lalim na mga 4 na metro, biglang gumuho ang lupa at nabagsakan ng 2 manggagawa. Ang site na ito ay hinukay ng hindi isinagawa ang pag-survey sa lupa at walang soil retaining o support structures na dapat na-install kapag higit sa 2 metro ang paghuhukay. Walang maayos na drainage system, kaya't pagkatapos ng malakas na ulan, ang lupa ay saturated at kulang din sa tamang slope para sa seguridad ng excavation phase. Hindi isinagawa ang pagtatasa ng panganib bago ang paghuhukay at hindi rin isinagawa ang pagsisiyasat sa pagbabarena at sa kawalan ng on-site supervisor, hindi agad na aksyonan ng sitwasyon. Ang mga ganitong aksidente ay maaaring naiwasan kung isinagawa ang pagsisiyasat ng kondisyon ng lupa bago ang paghuhukay at nagplano para sa pag-install ng suporta at drainage plan. Kapag may forecast ng ulan, huminto sa paggawa at takpan ang excavation surface ng waterproof sheet at kung may mga procedure para ibahagi ang mga panganib sa pamamagitan ng TBM bago ang araw ng trabaho, malaki ang mababawas sa posibilidad ng aksidente. Ang pangalawang kaso ay isang pagguho na aksidente sa ilalim ng daanan pagkatapos ng malakas na ulan. Agad pagkatapos ng tag-ulan, ang proteksyon na pader sa koneksyon na lagusan ng ilalim ng daanan ay bumagsak at nasira ang harang ng lupa na nagresulta sa pagkasira ng ilang bahagi ng kalapit na estruktura at pagkabaon ng kagamitan. Noong nangyari ang aksidente, nakabara ang drain kaya patuloy na pumapasok ang ulan sa likod ng retaining wall na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng pressure sa lupa at hindi kinaya ng estruktura ng retaining wall. Gayunpaman,
Gayunpaman, hindi naganap ang pagsusuri ng drainage at nakumpirma na paulit-ulit na nilaktawan ang mga kinakailangang proseso ng safety check sa yugto ng konstruksyon. Ang pamamahala ng drainage system ay hindi sapat at walang emergency na plano na inihanda kumpara sa forecast ng panahon at wala ring proseso para masiguro ang stability ng lupa pagkatapos ng ulan. Para sa pag-iwas, mahalaga na inspeksyonin ang mga drainage at catch basin bago at pagkatapos ng matinding ulan at tanggalin ang mga bara. Kinakailangan din ang pag-install ng drainage layer at perforated pipe sa likod ng retaining wall para hatiin ang daloy ng tubig. Pagkatapos ng ulan, mahalaga na muling suriin ang katatagan ng lupa at magpasya kung kailangan ng karagdagang pagpapatibay. Dapat ding suriin ang impormasyon ng panahon sa real time at ihinto agad ang trabaho kung may panganib na na-detect. Ang dalawang kasong ito ay magandang halimbawa ng mga pangunahing punto kung saan palaging nangyayari ang pagbagsak, pagkabagsak ng lupa tulad ng paghuhukay at pamamahala ng tubig, pati na rin ang mga retaining structure. Maaari itong ituring na isang kilalang halimbawa ng kung ano ang mga maaaring mangyari kapag ang mga pamamaraan ng kaligtasan ay hindi sinusunod o ang mga inspeksyon ay hindi sapat. Upang maiwasan ang mga aksidente sa pagbagsak at pagkakaberid, napakahalaga na nauunawaan at ginagampanan ng mga tagapamahala at mga manggagawa ang kani-kanilang mga gawain. Tignan muna natin ang papel ng tagapamahala. Ang tagapamahala ay kailangang suriin at itala ang checklist ng seguridad bago magsimula ang trabaho araw-araw at siguruhing ang lahat ng panganib ay wastong maisama sa plano ng trabaho. Kailangan tiyakin na ang mga hakbang na pampalakas ay naipatupad ng tama ayon sa resulta ng pagsusuri ng panganib at ang kondisyon ng loob ng bahay, estado ng paagusan at kondisyon ng pagkakabuo ng suporta ay dapat suriin lahat sa pamamagitan ng paningin at pagsukat. Ang karapatan na itigil o ipagpatuloy ang trabaho ay nasa supervisor depende sa pagbabago ng panahon. Kaya kung may inaasahang malakas na ulan o hangin, planuhin ng maaga ang emergency inspection. Kailangan ding personal na dumalo sa proseso ng pag-install, pag-aalis o pagpapalakas ng tsipogong upang masiguro na nasusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng konstruksyon at pamunuan ng TPM meeting upang maipaalam ng tama sa mga manggagawa ang mga panganib sa araw na iyon. Kailangan ding suriin ang pagsusuot ng protective gear ng mga manggagawa at ang pagpapanatili ng control line. Kung may nakitang panganib, kailangang agad na itigil ang gawain at ilikas ang site. Ang mga resulta ng inspeksyon ay dapat iulat at itala sa administrator at sa kliyente. Mahalaga rin ang papel ng mga manggagawa. Bago magsimula ang trabaho, siguraduhin kumpleto ang pagsusuot ng personal protective equipment gaya ng helmet, pangkaligtasang sapatos at safety belt. Huwag lumapit sa mga lugar maliban sa mga itinalagang pasukan at safety pathways. Dapat agad iulat kung may makikitang mga senyales ng pagbagsak tulad ng mga bitak, pagguho ng lupa o pagkiling ng mga pader sa lugar ng trabaho. Bawal pumasok sa mga lugar na walang mga suporta o itinalagang delikadong zone. Kung may marinig na kakaibang tunog o pagyanig sa panahon ng trabaho o kung may dumadaloy na putik, dapat agad huminto sa trabaho at mag-ulat. Sundin ang tamang pagkakasunod-sunod at mga alituntunin sa kaligtasan na ibinahagi ng TBM at huwag magpatuloy sa gawain nang walang pahintulot ng tagapamahala sa mga araw na may ulat ng ulan o malakas na hangin. Sa mga lugar kung saan gumagalaw ang mga kagamitan, kailangang manatili sa itinakdang limitasyon ng paglapit at sundin ang mga tagubilin ng tagapagsenyas. Kung makakakita ka ng mapanganib na kilos ng kapwa manggagawa, dapat magbigay ng babala sa isa't isa at agad na iulat ito sa tagapangasiwa. Kung mas matapat na gampanan ng mga tagapangasiwa at manggagawa ang kani-kanilang mga tungkulin, mas mabilis na mababawasan ang panganib sa site. Ang pagguho at pagbagsak ng mga aksidente ay dumadaan ng mabilis at ang oras ng pagtugon ay lubos na limitado, kaya maituturing na ang pagsasagawa ng mga tungkulin ng regular ay susi sa pag-iwas sa mga aksidente. Kapag naganap ang mga pagguho o pagbagsak, ang bilis ng paunang tugon ay lubos na nakakaapekto sa posibilidad ng kaligtasan. Kaya napakahalaga kung paano kumilos kaagad pagkatapos ng aksidente. Una, sa mismong sandali ng aksidente, kailangan mong itigil kaagad ang lahat ng gawain at ihinto ang pag-andar ng kagamitan. Dahil ang karagdagang pagbagsak ay maaaring magpatuloy, dapat mong kontrolin ang pag-access at hindi hayaang may makalapit sa delikadong lugar. Ilikas ang mga tao at alamin kaagad kung nasaan ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-check ng mga tao. Sa ganitong sitwasyon, hindi dapat subukan na lutasin ito ng mag-isa. Dapat itong iulat agad sa manager o safety officer upang sila ang mamahala sa sitwasyon. Sa yugto ng pagkontrol sa lugar, dapat maglagay ng mga kontrol na linya upang ipagbawal ang paglapit at pansamantalang palakasin ang mga lugar na may panganib ng pangalawang pagguho. Kung ang mga rescuer ay lalapit ng hindi nasusuri ang katatagan ng lupa, maaari ring malagay sa panganib ang mga rescuer. Kaya mahalagang lapitan ito ng hakbang-hakbang. Mahalagang maglagay ng tagamasid upang patuloy na suriin kung may karagdagang pagbabago o paggalaw ng lupa. Kung kinakailangan, dapat unahin ang pagpapalakas ng mga harang ng lupa o ang pagsasagawa ng drainage bago
bago ipagpatuloy ang konstruksyon para sa isang ligtas na pagtatrabaho. Sa yugto ng pagsagip, kailangan matukoy ang lokasyon ng taong natabunan ng tama hanggat maaari at kapag natukoy na ang lokasyon ay agad na mag-request ng tulong at gawin ang mga hakbang para sa proteksyon. Palakasin ang paligid upang hindi na muling magkaroon ng pagguho at pagkatapos maiahon ng taong natabunan, agad na magbigay ng paunang lunas at makipag-ugnayan sa 100 at 19 para dalhin sa ospital. Ang pag-uulat at pagpreserba ng lugar ng aksidente ay mahalagang mga hakbang. Dapat agad iulat sa mga kaugnay na ahensya ang aksidente at panatilihin ang lugar sa maaaring pinakakaunting pagbabago. Mag-iwan ng talagamit ang mga litrato at video at huwag ilipat ang anumang kagamitan na maaaring magpalabo sa sanhi ng aksidente. Dapat ding itala ang eksaktong mga pangyayari at oras ng tugon. Pagkatapos ng aksidente, kinakailangan ang mga hakbang para maiwasan ang pangalawang aksidente. Pagkatapos ng pagsasaayos, dapat muling suriin ang loob ng bahay at ang suporta at agad na palakasin ang mga bahagi na may natitirang panganib. Kailangan din na pag-aralan ang sanhi ng aksidente at gumawa ng mga hakbang para maiwasan ito muli. Mahalaga rin na magbigay ng karagdagang pagsasanay sa mga manggagawa at i-update ang emergency manual upang hindi na ito maulit sa site. Sa leksyong ito, tinalakay namin ang mga sanhi at paraan ng pag-iwas sa mga pinakamapanganib na aksidente sa mga lugar ng konstruksyon na pagbagsak at pagkabaon. Ang kawalan ng matatag na lupa, kakulangan sa drainage at hindi maayos na pagkakabit ng mga suporta ay halimbawa ng mga maliit ngunit mahalagang bagay na nagiging sanhi ng malalaking aksidente na tiyak ninyong naobserbahan sa mga kaso. Ang mga aksidente ng pagguho at pagkalibing ay nagiging malubha kapag naganap, kaya't ang pre-inspeksyon at pagsunod sa pangunahing pamamaraan ay lubos na mahalaga. Bago magsimula ang trabaho, suriin ang kondisyon ng lupa at sitwasyon ng drainage. Kung may makikitang mga senyales ng panganib, agad na iulat at itigil ang trabaho. Ang simpleng batayang ito, ang pinakamabisang pangkaligtasang kagamitan na nagliligtas ng buhay. Kapag parehong tapat sa kanilang mga tungkulin, ang mga tagapamahala at manggagawa, tumataas ang antas ng kaligtasan sa lugar ng trabaho. Nais naming isama ninyo sa inyong pang-araw-araw na gawain ang mga tinalakay natin ngayon upang maisagawa ito ng natural sa aktwal na trabaho. Ang maliliit ninyong aksyon ay sapat na upang maiwasan ang pagguho sa lugar ng trabaho. Salamat po.